Magandang araw mga kababayan, muli pong nagbabala at nagpaalaala ang pag-asa sa ating lahat, lalo na po sa mga lugar kung saan tatawid po ang low pressure area. Ayon po sa pag-asa mga kababayan, tatawid po sa kalupaan ang low pressure area at posibleng maging bagyo sa mga susunod na 24 oras. Pinapaalalahanan po ng pag-asa ang mga kababayan natin lalo na po dyan sa Quezon Province dahil mararanasan po nila ang maulan na panahon. Kaya pinag-iingat po ng pag-asa ang ating mga kababayan dyan na maging alerto sa banta po ng baha o di naman sa banta po ng landslide kung magkakaroon ng malalakas na ulan. Narito po ang ulat panahon mga kababayan, pakinggan niyo po mabuti para po makapaghanda po tayo agad sa sama ng panahon na paparating. Itong low pressure area na ito, in the next 24 hours, mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo, pero after 24 hours, doon na mas nag-i-increase yung probability ng LPA na ito na maging isang ganap na bagyo. Nakita nga rin natin na itong low pressure area ay posible ngang tumawid ng ating landmass at pag ito ay nasa may West Philippine Sea na, nandoon na nga yung tsansa na ito ay maging isang ganap na bagyo. Although itong low pressure area na ito, kahit hindi siya maging bagyo, ay posible pa rin na magdala ng paulan. At ngayong araw nga ay nakita natin na yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot ng LPA sa Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Albay. Samantalang yung ating southwest monsoon naman o habagat nakakaapekto pa rin sa southern Luzon, Visayas at sa may Mindanao area. So inaasahan nga natin na sa western sections nito ay posible pa rin yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, particularly na nga sa central Luzon, sa may Bicol region, sa may Mimaropa, sa may Calabarzon, Visayas at sa may Zamboanga Peninsula. Nakita natin yung mga mas malakas na mga pag-ulan dulot ng habagat sa may Zambales, sa may Bataan, sa may Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, pati na rin sa may Antique. Para naman sa lagay ng panahon, sa nalalabing bahagi ng ating bansa, inaasahan na nga natin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. So itong southwest monsoon, nagdadala pa rin yan na maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Metro Manila area din. Kaya yung ating mga kababayan, lalo na yung inuulan at may mga malalakas na pag-ulan, lalo na noong mga nakarang araw pa, ay pinag-iingat sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng ating karagatan, wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong dagat baybayin ng ating bansa. Pero nakikita nga natin yung moderate to rough seas sa may western sections ng southern Luzon at Visayas. Kaya kung maaari, ay huwag munang pumalaot sa mga lugar na iyan, lalo na yung maliliit na sasakyan pandagat. Pero sa ngayon, wala pa rin gale warning. Yan po muna ang ating weather update sa mga naghahanap po ng rechargeable super bright solar flashlight and waterproof work light. Click nyo lang po ang product basket na makikita nyo sa inyong screen o sa description box. Para sa mas mabilis na updates, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa channel na ito. Hanggang sa susunod na ulat panahon, stay safe and weather-wise mga kabayan.